Magandang umaga po sa inyo, ASEC Albert Domingo ng DOH. Good morning po, sir. Good morning, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Opo, sige po. Ito po si Chacha. Banggitin mo, saan mga lugar itong iniuulat na tumaas ang COVID-19 cases at may sinasabi silang bago bang strain, Gocha? Yes po. Asik Albert, over the weekend nga po, no, meron actually hindi lang over the weekend, itong mga nakaraang linggo pa, lumalabas po na may mga balita na tumaas daw po yung kaso ng COVID. Binabanggit yung mga bansa, Hong Kong, Singapore, China, Thailand at maging sa India. So ano po bang assessment ng DOH dun sa pagtaas ng COVID-19 cases sa mga Southeast Asian countries na yan? At ito po ba'y dahil may bagong strain? Ano pong ano po bang dahilan talaga nito? Totoo ba to? Totoo ba itong balitang ito? DJ Cha, nakita nga namin yung mga balita na yan, no? Tama yung mga nabanggit mong mga lugar at inisa-isa namin tinanong dun sa mga counterpart namin sa mga tinatawag na Ministry of Health. Ano ba tong mga numerong ito? Ganyan na ganyan yung tanong ni Secretary Herbosa, meron ba tayong bagong strain at kailangan ba nating mag-alerto at na mabahala? Ang sagot nilang lahat nung nakita, una, ang bilang ng mga kaso ay tumaas nga, ngunit ang bilang ng mga malalang mga cases, yung mga severe, yung mga napasok sa ospital, hindi naman tumaas. So sa makatuwid, nagkakaroon po ng hawaan pero puro mild po yung cases. Nung aming sinangguni po yan sa ating mga eksperto at mga epidemiologist, ang explanation po dyan, parang sipon at ubo na hindi nakamamatay ang ating COVID-19. Yung pinaka-virus po kasi niyan, yung ating SARS-CoV-2, nung tumagal po, nagsimula nung panahon pa ni Omicron, naalala po natin no, yung sinasabi na Omicron variant, hindi na po siya yung kasing kamandag nung panahon na 2020 na bagong-bago siya na talagang nakakatakot. At pag nagkaroon ka nun ay tiyak na pumunta ka na ng ospital. Hindi ho ganoon. Ibang-iba na yung sitwasyon natin ngayon. At habang tumatagal, makikita natin na may pabugso-bugso. Sabi nga nila, no, parang isolated thunderstorms and rain showers, sabi ng mga weather forecaster. Parang ganyan po yung mangyayari sa COVID-19 habang tumatagal po. So, linawin lang natin, totoong may pagtaas dun sa mga nabanggit na mga bansa, pero mild cases lamang po. Tama po yun, DJ Sha. No? Totoong tumaas ang mga numero pero hindi po nangangahulugan na nakamamatay ito. Pero dito po ba sa Pilipinas, sa monitoring natin, may pagtaas din po ba tayo sa kaso ng COVID-19? Sa Pilipinas, DJ Cha, tignan namin yung numero. Ang ating latest count po as of May 3, kasi yung may mga late cases tinatawag eh. Yung trend natin na pababa, yung bilang ng kaso ngayong 2025 hanggang May 3 mula January 1, 1,774 lamang po. No? Mas mababa siya ng 87% kumpara sa 14,074 nung nakaraang taon. Pati on a weekly basis, tinignan namin, DJ Cha, Manong Ted, no? From 71 cases nung March 23 hanggang April 5, bumaba na po siya sa 65 mula April 6 hanggang 19. So kung titingnan po natin yung mga numero sa Pilipinas, hindi po tumataas. Pero ang sabi nga po namin, sabi nga ni Secretary Ted, sigurista yan ayaw niya na parang sasabihin, wag kayong isip ng walang problema. Ang sasabihin ho namin is wala kaming nakikitang problema sa ngayon at lagi kami nakabantay in case magbago po ang sitwasyon. Oo, so sa ngayon walang problema, pero binabantayang maigi po ito ng DOH. Sir, maitanong ko lang din po, dun sa mga bansa na nabanggit natin kanina, ang sinasabi nilang dahilan, karamihan daw po sa surge ay dahil humihina na yung epekto ng bakuna? Okay. Yun pong sinasabing immunity kasi, tama po naman yung explanation na yun, pero wag po tayong matatakot. Hindi ho ibig sabihin na wala tayong immunity. Ang immunity po na sinasabi niyan, karaniwan sinusukat, meron kasing tinatawag na antibodies at merong tinatawag na long-term immunity. Yung antibodies ho kasi nasusukat yan, no? Tinitingnan nila yung dugo. Lalo na nung bago pa yung mga bakuna, may mga pag-aaral na sinasabi, after 1 year, after 2 years, bababa yung bilang ng antibodies, yung mga bantay sa dugo natin. Pero hindi po nangangahulugan na hindi na makikilala ng katawan natin yung bagong virus. Kung meron mga bagong virus or mga bagong variant, kasi pare-pareho po yan nung original na backbone ng COVID-19. So, pag nagkaroon ho tayo ng infection sa ngayon, lalo na yung mga bata na never naman, hindi pa sila buhay nung panahon ng pandemya, o kaya yung pong iba na hindi talaga na bakunahan,
maaaring sa simula ay maninibago sila, pero ngayon makikilala pa rin yan ng katawan ng mga dati nang nabakunahan tulad natin. And ang mangyayari po doon yung tinatawag na ring fence immunity, nakapaligid tayo doon sa mga vulnerable natin, kaya mas mababaho yung pagkakataon na magkaroon sila. Pero DJ Cha, sinasabi pa rin namin na mas maganda pa rin na may iba yung pag-iingat, yung paulit-ulit na sinasabi pero effective pa rin na paghugas ng kamay. Kung may sintomas ay magsuot ng face mask. Wala pong requirement, hindi po to mandatory, wala pong lockdown, hindi ho totoo yun. Ito po yung mga pag-iingat na sinasabi rin naman namin kapag panahon ng tag-ulan, kapag nakikita natin na may trangkaso na hindi COVID, nakakatulong po yung paghugas ng kamay, pagsuot ng face mask. Oo, yung mga dati pa rin pong paalala nung kasagsagan po ng COVID-19. So ngayon, dahil may abiso na po no, yung ilang mga bansa na talagang paiigtingin nila yung booster shots nila for COVID, dito po ba sa atin pinag-aaralan na rin? Sa ngayon po ba, base sa population natin, especially for senior citizens and those who are immunocompromised, tinitignan po ba natin kung ilan yung updated ang booster shots? So ngayon, DJ Cha, hindi natin nakikita yung pangangailangan na mag-roll out tayo ng booster program. Tulad po ng ginawa natin nung pinakahuling, yung sabi nga nating second booster, umabot pa tayo ng ganong bilang eh. Ang dahilan po dito ay una sa lahat, kaya po ng ating population ngayon tinatawag na ring fence immunity, yung piniliwanag po natin na ang nakapaligid sa ating matatanda at sa ating mga bata ay mga bakunado. Ikalawa, nung tinignan po namin din naman yung mga updated na bakuna, hindi naman po ganun karami yung gumagawa ng mga bagong strain. Bakit po? Ang mga kumpanya kasi ng bakuna, kung nakikita nila na yung strain ng isang virus ay hindi naman nakamamatay, pasintabi ho sa salita, no? Pero kasi kung sa negosyo, kung wala namang bibili at wala namang nangangailangan, hindi sila gumagawa ng bagong strain sa bakuna kasi kayang-kaya ng katawan ng tao nilabanan yung pinaka-strain na nakikita. Oo. So yun po yung mga dahilan kaya wala tayong nakikita sa ngayon na dahilan para magkaroon ng booster program. Oo. Asik Albert, dun sa mga bansa na nabanggit ko, anong pinakatinututukan ng Pilipinas base sa monitoring? Kasi meron daw ilan na tumaas din yung hospital admissions na may kinalaman sa COVID. Lahat po sila, DJ siya, iniisa-isa natin. No? Yan po yung tinatawag nga namin na IHR, International Health Regulations sa focal point. Pag meron ho tayong, ang ano ho to, no, para sa ating mga nakikinig na kapatid, no, nung simula ho ng taon, naalala nyo, nagkaroon ng panic na tumaas yung bilang nung, ano nga pala yung virus din, or sa, ano yun sa anyway, hindi ko na nga maalala yung exact na name, pero nagkaroon ng panic yan at ang unang tanong namin is, lapit kami sa IHR focal point, sa bansa nyo ba may ganyan nangyayari? And meron yung official reply na tinasawag namin na kumbaga, pag sinabing official, kapag sinabi yun ng isang bansa, salita talaga nila yun, hindi yung sisinungaling yan kasi mapapahiya sila sa world stage kapag nagsinungaling sila. So yung mga sinasabing pag tumataas yung bilang ng mga na-o-ospital, tinatanong rin po namin yan, dalawa kasi binabantayan bilang ng kaso at bilang ng mga na-o-ospital. Wala pa po sa kanila nagsasabi na cause for alarm. So dito sa mga nabanggit na bansa, dun sa mga nagkaroon ng COVID, so far, okay po lahat. Kumbaga gumaling din. Walang pumana, wala pong ganun. Yes po, gumagaling rin po sila and yung mga sintomas ay mild. So pag sinabing mild, hindi ho nagkakaroon ng difficulty of breathing. Marami ho sa kanila ay mga ubo at sipon na nagkakawarin naman ng paraan sa bahay, gumagaling ng kusa. Ganon po yung trend na nakikita namin sa ngayon po. Pero hindi po tumitigil ang DOH na laging tine-check natin as soon as may pagbabago, sasabihin naman po namin. Pero wala po. Sige po. So ngayon po, Dr. Albert, ngayon, meron pa rin bang mga reported deaths sa Pilipinas dahil sa COVID? Manong Ted, tinignan rin po namin yung ating mga severe and para bang yung mga fatalities na pagdating sa COVID-19. Hindi po tumataas yung ating case fatality rate na sinasabi or ang paliwanag po dun is sa total na bilang sa 100 Pilipino na nagkakaroon ng COVID, ilan po yung namamatay. Ang ating case fatality rate ay nasa 1.13%. So sumatotal parang isang tao lamang sa 100 Pilipino. Siyempre po ang bawat buhay mahalaga, hindi discount yon. Pero sa public health po, pag ganon, kayang-kaya po natin yung ating disease, yung ating COVID-19
COVID-19, hindi po siya tumataas sa 1.13 or isa sa bawat 100 Pilipino lamang ang namamatay. 100 may COVID sa ang paliwanag po doon. Sa ngayon po din, meron pa rin po namang COVID sa Pilipinas. Pero sa pinakahuling bilang po ba ilan ang reported, sir? Sa pinakahuling bilang po natin, Manong Ted, as of May 3, nasa 1,774 po nationwide sa buong bansa na po yan. So kung 1,000 dyan, sa binabanggit yung death ratio, lumalabas, mawalang galang lang po, no? 10 sa 1,000 na yun ang posible na maging fatal. Mga 10 yung max. Tama po yun kasi 1% of 1,000 po yung mga ganun po, Manong Ted. Tama po. Alright. At dito po, usually na naman, ang tinatamaan po talaga nitong mga severe ay yung pong mga merong ang tawag doon, comorbidities. Comorbidities, immunocompromised. Yes, tama yon, Manong Ted, DJ Cha. No? Kaya kasama rin sa ating prevention, ang lagi sinasabi natin is palakasin yung resistensya. Yung kahit sabihin nga po namin, bakit pareho pa ulit-ulit yung sinasabi ng DOH? Kasi yun ho talaga yung protection. Pag sinabing tamang pagkain, yung ating resistensya sa prutas at gulay, hindi nyo na ho kailangan yung mga supplements, no? Yung mga zinc na sinasabi, yung mga nutrients. Nakukuha yan sa tamang pagkain ng prutas at gulay. Pag sinabi nating ehersisyo, kahit pa ulit-ulit, pero yun ho talaga dahil tsaka pahinga, ehersisyo tsaka pahinga, yung katawan natin mas nakakalaban yan sa mga sipon at sa mga virus tulad ng COVID-19. At pag sinabing disiplina, yung paghuhugas ng ating mga kamay, pagtakip ng bibig kapag umuupo at bumabahing para hindi tayo nagpapasa-pasa ng mga iba-ibang mikrobyo, mga virus, yan po talaga yung mga panangga, lalo na dun sa mga vulnerable na sinasabi. Manong Ted. Sige po. So, ASEC Albert Domingo, salamat sa inyo pong paliwanag. Napaka-importante po nito sa panahon nga nitong na naman, may mga kung ano-anong kumalat po. Nakatanggap din ako ng mensahe nga dito, yung mga panibago pong babala na naman na nakakatakot kung babasahin mo. So talaga pong ang aming adhikain dito, mauna na po sana nga ang kagawaran dito po, sa pagtatama sa mga maling impormasyon. Yes po, Manong Ted, and maraming salamat din po sa inyo ni DJ Chacha sa pagkakataon. Para nga, totoo yun, no? Maraming salamat sa ating mainstream media na sa pagtulong sa DOH para itong ganitong impormasyon mawasto kaagad kung magkaroon man ng mga fake news na kumakalat. Salamat po. Salamat na marami, ASEC, at sa uulitin po, kami po'y katuwang ninyo sa tamang informasyon. Mabuhay, sir. Thank you. Good morning po. Ingat po. Thank you.